magandang gabi po sa lahat ng mga maaabot at nanonood sa amin sa tagpong ito. Today is July 18, Saturday, no? 11:30 PM. Napakaaga po, no? Tuloy-tuloy po ang mga debate natin sa pagkakataong ito. Narito muli ang dalawang magkaibigan na nagkasundo sa paksang kanilang sinang-ayunan para patunayan. Paalala lang po namin sa mga naaabot ng aming live streaming, bukas po ang aming page para sa mga katulad mo na gustong humarap at panindigan din ang katotohanan ng kanilang pinaniniwalaan o pinaniniwalaan mo. Mag-comment at mag-join lang po sa aming page, Debaters Convention Group, para po sa mga gustong magnais na sumabak rin. So ngayon, ang kanilang paksang patutunayan na kung ang sabat mula sa 10 utos ay kautusan pa rin para sa Kristiyano ayon sa Biblia. Affirmative, Mr. Fernando Camacho Jr. ng Seventh-day Adventist. At negative side, Mr. Samuel Tahuda ng MCGU or Ask Clear Answer. Ang kanilang rules na napagsang-ayunan bilang pagsasaayos ng isasagawang debate ay itong Hello, JC. wait lang. Rule number 1. Ito. So, rule number 1, kung categorical question, kinakailangan sumagot muna ng categorical bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 15 segundo. Number 2, kung walang sagot sa categorical, automatic next question without explanation. Number 3, kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Number 4, sa unang pagtatanong, kinakailangan na ang itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative o negative side. At sa rebuttal stance, sa cross-examination, maaari na magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Number 5, ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Babawasan ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. O number 6, out of the topic or not accepted. Number 7, no side comment. Number 8, no and pro attitude. Number 9, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating isasagawa. Sa lahat po, no, sa both side na mag-uusap ngayon, sang-ayon po ba sila sa binasang rules? Sa ngayon. Po, sumasang. Kung gayon, sisimulan na po natin ang 10 minutes affirmative stand mula kay Mr. Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. Timer starts now. Ang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Binabati rin natin ang mga kapanood pa ng programa natin ito. At sa lahat ng buo ng Debaters Convention Group, ayan, binabati natin ng magandang gabi. Gayon din ang bumubuo ng panahon ng pananaliksik at ang buong tropa ng diskusyon sa mga doktrina na pinangungunahan ng ating butihing pastor, Pastor Cesar Balasta. Gayon din sa ating moderator, sa ating timekeeper, at kay kapatid na Samuel Tahuda. So, sa gabing ito, mga kapatid, sa pag-uusap po na ito ay ako po ay kusang loob na naririto upang magpahayag ng aking pananampalataya, bunga ng aking mga nabasa at mga natutunan sa banal na kasulatan. Ang pagtatayo ko po bilang tagapagpatunay o affirmatibo ng sabat ay umiiral pa hanggang sa panahong ito ay wala po kinalaman ang Iglesia ng Seventh-day Adventist o kahit sino pa mang individual sa amin pong sa aking kinaaaniban, kundi ito ay saganang aking sarili lamang. Makalangit kong hangarin na patuloy na maparangalan at maluwalhati, maitaas ang dakilang pangalan ng ating Panginoong Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu sa buong panahon.
Sa pagkakataon po ito ay magbibigay ako ng ilang mga talata at ito ay nagamit ko na sa mga nauna nating pakikipagdebate, pero gusto kong gamitin uli upang masukat ang katotohanan na dala-dala ng ating pong kaibigan. Ito po yung Kapitulo 2 ng Marcos, talatang 27. Nang wika po rito, at sinabi niya sa kanila, ang Sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. So dito ay makikita natin na yun pong salitang tao na binabanggit po dito ay hindi lamang po tumutukoy sa mga Hudyo, kundi sumasakop din ito sa tinatawag na human being, o sa sangkatauhan. Bagamat walang nakalagay na para sa lahat ng tao, may proseso kasi ang ang balarilang Grego kung papaano isusulat yung pagkakaroon ng lahat, kung papaano rin isasalin yung walang salitang lahat. Kasi may mga pagkakataon na ang syntax ay hindi pwedeng sirain sa paglalagay ng salitang lahat. Pero dito maliwanag sa tekstong Grego, ang ginamit ay anthropon, tumutukoy po para sa lahat ng tao. Okay. Kinuha ko o sinitas ko ang talatang ito para ipakita na patuloy pang umiiral ang araw ng Sabat. Hanggat mayroong tao, hanggat mayroong human race, may human being, ang Sabat ay patuloy na naririyan sapagkat yan po ay ginawa para sa kabutihan, para sa ikabubuti ng tao. So, siyempre, yung Sabat na yan, wala pong iba yan kundi yung araw ng Sabado sa ating pong mga kalendaryo. At yung Sabat na yan, yun po yung day of worship ng mga Hudyo. Kaya nga, napakahalaga na mauri natin na ang Sabat ay day of worship ng mga Hudyo. Bakit ko sinabi ng mga Hudyo? Kasi sa kanila pinagtibay ang kautosang ito. Pinagtibay sa kanila, bagamat may naunang pinagbigyan ito, pero sa kanila pinagtibay, ay sila naman ang magdadala ng pabalitang ito para ipahayag sa buong sa mga nakapaligid na bansa sa kanila. At syempre, tayong tumanggap sa ating Panginoon ay nagiging kabahagi ng ugat ng katabaan ng ulibo. Kaya kung ano yung nananalaytay sa kanilang utos, yun din ang nananalaytay sa atin. At maliwanag naman dito, ginawa ang Sabat para sa tao. Ito po ay isang declaration ng ating Panginoon para ipahiwatig na mahalaga ang Sabat, dapat pahalagahan ng lahat ng tao o ng human race, ng human being, ang day of worship o yung araw po ng Sabado. So, isang mahalagang bagay din ang pagkakabanggit sa atin ng Ecclesiastes 12:13 na ang wikay, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa iyo, sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Kung mayroong may higit na karapatan na alisin ang araw ng Sabat, yun po'y wala iba kundi ang ating Panginoon. Kaya siguro para magkumbinsi tayo na wala nang ang Sabat, bumasa ang ating kapatid mula sa mga salita ng ating Panginoon si Kristo na inalis na niya ang araw ng Sabat. Kaya. At dahil ito'y katungkulan natin, so wala tayong dahilan para hindi natin sundin ang ganitong eksistidong batas. Ikalawang pagpapatunay, Lucas 23:56. Ang wika rito, at sila'y nagsiuwi at nangaghanda ng mga pabango at mga anggwento at ng araw ng Sabat. Sila'y nagpahinga ayon sa utos. Yan. So, gusto ko tingnan po ninyo mga salitang sila'y nagpahinga ayon sa utos. Alin pong utos yung kanilang sinunod? Yung pong utos na nasa 10 utos. Yung Sabat na nasa 10 utos. At naniniwala po ang inyong mga kaibigang Adventist na ang nagbigay ng utos doon sa
bundok ng Sinai ang ating Panginoong Kristo. Itong mga babae, sila po ay mga Kristiyanong Hudyo o mga Hudyo na naging Kristiyano. So naniniwala po kami na ito yung mga Kristiyano. At sila'y sumunod ayon sa utos. Kaya ikalawang pagpapatunay ko po yan na umiiral ang Sabat hanggang sa panahong Kristiyano dahil mayroong mga babae na mga Kristiyano na nangilin po ng Sabat ayon sa utos. Isa pa yung Gawa 13 hanggang 14 na ang mga Gawa 13 ito po ang sabi. At umalis sa Papo si Pablo at ang kanyang mga kasama at nakarating sa Perga, sa Pampelya, ngunit iniwan sila ni Juan at nagbalik sa Jerusalem. Ngunit taglakbay sila mula sa Perga at nakarating sa Antioquia ng Pisidia at ng araw ng Sabat, sila'y pumasok sa sinagoga at umupo. Isa sa mga akto ng pagsamba, mga kapatid, ay ang pagtungo sa mga bahay kapilya sa panahon po ng mga alagad. At dito, Saturday po yan, mga kapatid. Huwag niyo pong, sa ating kalendaryo, kung titignan niyo po, Saturday po yan. Yan. So, yan po yung ilan sa mga talata. At isa pa, isa sa mga talata pa na aking magagamit ngayon, yung pagpapahiwatig ng Biblia, na kahit umalis na ang ating Panginoon at umakyat na siya sa langit, ay binigyan pa rin niya ng pagpapahalaga yun pong araw ng Sabat. Katulad po ng ating mababasa dito sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 24, talata po ay 20, na ang sabi sa atin, at magsinpanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong taginaw o Sabat man. So sa talatang ito makita natin yung pagpapahalaga ng ating Panginoon na wag masira yung kanilang pananambahan, yung kanilang pangingili ng araw po ng Sabat. Ito po ay hula dahil may kinalaman ito sa 70 AD. Yung dito, yung magiging di ko ma-explain, nawala sa isip ko. Sa Jerusalem, sa kubkub sa Jerusalem. Ayan. So, ayaw ng Panginoon na mahirap. So, sabi dito, ipanalangin ninyo na huwag mangyari ang pagtakas sa araw po ng Sabat. Isa pang pagpapatunay ko, dapat maliit na ang ating oras. Kasi ito ay batay sa Biblia at sa referensya. May mga historiador na sumulat ng mga aklat katulad nitong History of the Christian Church sa page 50 to 69. The first Christian church established at Jerusalem by apostolic authority. So, dyan po nagtatapos ang unang presentation ng ating affirmative side mula sa Seventh-day Adventist, Mr. Fernando Camacho Jr. And dadako naman tayo para sa 10 minutong unang cross-examination mula kay Samuel Tahuda. Timer starts now. Okay po, ang una ko pong tanong dito sa unang ginamit mo na sitas na Marcos 2:27. So, meron ba nang binanggit dito na lahat ng tao? Kung letra por letra po ang hanapin natin, wala. Sagot lang po. Pero Wala. Salamat po. Wala. Kung letra por letra, ay meron po akong wala. Ang sagot ko po, sige po, wala. next question po. Salamat sa sagot. Letra. Okay. Kapatid, meron yata akong oras para Meron magpaliwanag. pong 15 seconds yan. Please. Okay. 15 seconds. So, go ahead. Letra por letra, wala. Pero yung kahulugan ng salitang tao, tumutuko yun sa kabuuhan ng nilalang na mga tao ng ating tong Panginoon. Human race or human being. Next question. Okay. Sabi mo, ang tao dito ay tumutukoy sa human race. Pwede mo ba akong mapakitaan ng ebidensya ng anthropos? Ang isa sa meaning niya ay human race. Meron bang ganong definition ang Greek Dictionary? Meron po, meron.
Okay, meron ka bang Greek dictionary diyan ngayon? Pwede mo bang maipakita, no, sa magitan ng pag-share screen, no? Kung meron nga bang human race na meaning ang anthropos. Sige, teka, kukunin ko yung aking ano. Meron po, meron. Yung Dali lang po. yung nasa screen ko ba nakikita mo? Asan ba? Yung nasa screen ko. Kulang yan, kapatid. Ilan Kulang lang pa. yan? Ano sa meaning? Oo. Okay. Meron. So, Kaya nga meron itong definition ni strong, ito ba ay sakto o kulang? Hindi po lahat ng definition ay nailagay po diyan, kapatid. Yan So, ay mga hint na ibigay ng strong concordance. So, sinasabi Kasi mo, okay, next question. Sinasabi mo na itong definition ni strong dito sa Marcos 2:26 sa salitang anthropos ay kulang. Tama po ba? Opo, Kulang. kulang Okay. po yan. Kasi ang magbibigay po ng sandali lang, kapatid. Ang magbibigay kasi ng kabuuhang kahulugan, lexicon. Hindi po concordance. Iba ang concordance, iba yung lexicon. Ang lexicon ang nagpapakita ng napakalawak na kahulugan ng mga salita sa Grego man o sa Hebrew o sa anumang Okay. lengguwahe. Next question. Kung ang definition ni strong ay kulang, meron ka bang salin na may papakita sa akin na ginamit ang salitang lahat ng tao dito sa Marcos 2:27? Yun nga po yung salitang anthropon, kapatid. Yung salitang anthropon, tumutukoy ngayon sa lahat Excuse me ng po. mga tao. Human Ang being, tinatanong ko, human kasi race. ayon sa nabasa natin sa anthropos, wala po itong nakasulat na human race. Sabi mo naman, yan ay tumutukoy sa lahat ng tao kahit walang human race. Kaya ang tanong ko ngayon, meron bang salin na sumasang-ayon sa ideya mo, no, na talagang may nakasulat na lahat ng mga tao or sa lahat ng mga tao? Meron bang ganong nakasulat na salin o wala? Meron nga. Ito, kung Okay, salin ng kung meron Biblia, kang salin ang na merong hinahanap, lahat. Okay, anong salin yan? Sam, paki-give lang yung 15 seconds. kasi ano. Okay. So, dito, kapatid, sa Good News Bible, pansinin po ninyo pagkakasalin, mga kapatid. And Jesus concluded, the Sabbath was made for the good of human beings. Pag sinabi pong human beings, human race po yan. So yan, makikita natin. Okay, meron ba diyang binanggit Human na... race po yan. Okay, next question. Meron ba diyang binanggit na all human beings? Meron bang all o wala? Ay, pag nilagyan nyo pa na all human beings, redundancy na po Direct yan. answer, please. Wala Meron o po. Wala. Wala po. Kasi Okay, salamat sa sagot. hindi na siya 15 seconds. Go ahead, 15 seconds. wala kang mababasa diyan kasi pag nilagyan mo pa yan ng all, ano na yan, redundancy na yan. Hindi na yun, all human beings, mali na yon. Kaya tama lang ito, human beings. Lahat po ng mga tao tinutukoy dyan. Okay, ito last question ko sa citas na ito. Sigurado ka ba, no, grammatically speaking, na kapag all human beings, redundant na, ayon sa grammar rule? Paki-confirm lang. Dito sa talatang ito Okay. ng Marcos 2:27. Okay, salamat. Lipat naman tayo dito sa Ecclesiastes 12:13 na ginamit mo. Merong sinabi dito na ang tao ay kailangang sumunod sa utos. Tanong ko, lahat ba ng utos ng Diyos, no? Lahat ba ng utos ng Diyos na nasusulat sa Biblia ay kailangan bang sundin lahat yun ng tao? Hindi po. Hindi po. Katulad ng aking sinabi. Okay, so aminado Sandali lang, ka. kapatid. Sige. Hindi, meron akong... Cut the time. Cut the time. Okay. So, meron pang 4 minutes 44 seconds. Bali, tatanggap ka na ng unang warning, Sam, dahil sa palaging pagputol ng 15 seconds momentum explanation ng both side, opponent mo, no? Ngayon, dadako tayo for 15 seconds explanation. Go ahead. ano na nga ba yung tanong, partner?
Okay, ang tanong ko kasi kung sinasabi mo ba na lahat ba ng utos ng Diyos ay dapat sundin ng lahat ng tao? Ah, sagot ko, hindi. So, ang explanation ko, kanina ko pa rin yun inilahad, mga existido utos dapat nating sundin. Kabilang po yung pangingili ng araw na Sabat. Yun ang aking stand kasi hanggang sa panahong Kristiyano. Okay. Ah, Ginamit mo yung Lucas, ano kanina? By Lucas 23:56. 23. Nang sabi at ng araw ng Sabat sila ay nagpahinga ayon sa utos. So, ang tanong ko dito, ito bang panahon na ito, meron na bang mga tinatawag na Kristiyano o wala pa? Tinatawag? Naniniwala kami, wala pa yung Wala pagkatawag, pa. wala pa. Salamat. Pero Okay. sandali lang kapatid, sumasagot kasi Okay, ako. sorry. Wala pa. Pero hindi basihan yung pagkatawag na Kristiyano para sabihin doon pa lang sila nagsimula. Matagal nang umiiral ang salitang matagal nang umiiral ang Kristiyano. Ibig kasi sabihin ng Kristiyano, sumusunod kay Kristo. Ngayon, makita ng mga tao, ay tinawag ngayon silang Kristiyano. Next Pero hindi question. Okay. So, inaamin mo ba na ang ating paksang na pagkasundoang patunayan ay sa panahong Kristiyano? Tama po po. ba muli? Tama. Okay. Inaamin ko po. Opo, kaya inilabas ko yung talatang yan kasi parang Kristiyano na po yan. Mga Kristyan na po sila. Na sumusunod sa utos ng ating Panginoon Kristo. Okay, sabi mo Kristiyano sila, tanong, kailan sila unang tinawag na Christian? Sa Antioch po, doon sila unang tinawag o binansagang mga Kristiyano. Pero hindi ibig sabihin doon lang nagsimula ang kanilang pagiging Kristiyano. Ang pagiging Kristiyano kasi, ang ibig sabihin, sumusunod kay Kristo. Ibig sabihin, tawagin man sila o hindi Kristiyano, hindi na natin maitatanggi yun. Kristiyano talaga sila dahil sumusunod sila kay Kristo. Next question. Okay, inaamin mo ba na dito sa Lucas 23:56 ay hindi pa sila tinatawag na Kristiyano ayon sa Biblia? Hindi sila tinatawag na Kristiyano, pero mga Kristiyano po yan. Kasi hindi yung pagkatawag ng 2 Kristiyano ang minutes. Go ahead, last 2 minutes. 15 seconds, go ahead. ay, Bro Ferdinand, go ahead. okay, kasi hindi ibig sabihin na nung tinawag silang Kristiyano, doon lang nagsimula yung kanilang pagsunod kay Kristo. Kaya sila tinawag na Kristiyano kasi nakita nilang sumusunod na yung mga tao kay Kristo. Kristiyano po yun. Okay. So, tanong ko naman dito sa Gawa 13:13. Dito ba sa Gawa 13:13, ito ba ay mga Kristiyano ba na pagpupulong yung nasa sinagoga o hindi? May mga Kristiyano na po dyan, kapatid. Okay, ulitin ko ang tanong. Yun bang mga pagkakatipon no, na pinasukan ni Pablo at saka ni Barnabas, yun ba ay pagkakatipon ng mga Kristiyano o hindi? Yun ay pagkakatipon ng mga Hudyo at mga Hudyong naging mga Kristiyano. Kaya may mga Kristiyano po dyan. Okay, so inaamin mo ba na yung pinasukan nila ay hindi talaga yun pagkakatipon ng mga Kristiyano? Sabi ko nga po, hindi ko po inaamin. Sabi ko nga po, may mga nagkakatipon dyan, Hudyo at Hudyong mga naging Kristiyano. Kapag po ba sinabing Hudyong naging Kristiyano, Kristiyano na ba sa panahong iyan o hindi pa? Oo, pag sinabing Hudyong naging Kristiyano, Kristiyano yun. Kaya nga ikinapit sa kanila yung terminong Hudyong nangaging Kristiyano. Mga Kristyan yun. Okay. Pati So, meron dyan kapatid. ayon dito sa nakasulat, so sino ba ang nangaral, no? Nung pagpasok nila Pablo, si Pablo ba ang nangaral sa umpisa o hindi?
I'm not sure, pero sigurado ko dyan, Kristiyano Time. po nangaral. Okay. So, dyan na nagtatapos ang first cross-examination natin. Dadako naman tayo para sa 10 minutes negative stand mula kay Mr. Samuel Tahuda. Timer starts now. Okay, maraming pong salamat mga kapatid. No? Ako po si Samuel Tauda ng isang MCGU. So patutunayan ko po sa inyo ngayon na yung ikapitong araw na Sabat ay hindi na po utos sa panahong Kristiyano ayon sa Biblia. So yan po ang pag-uusap namin, meron pong panahong nakapaloob. So hindi po pinag-usapan yung panahong nakaraan kundi yung sa panahong Kristiyano. Alam naman po nyo siguro kung kailan talaga unang tinawag ng mga Kristiyano yung naniniwala kay Kristo. No, sabi dito sa Gawa 11:26, ganito ang ating mababasa. At nang siya'y kanyang nasumpungan ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong isang taon, sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. So, dito talaga sila formally tinawag na Kristiyano. Hindi doon sa panahon nung una pa. Kaya ang aming pag-uusapan ngayon ay yung panahong nakakapaloob na dito, yung patungkol na dito. So, yun bang mga alagad noong una, no, na talagang tinawag na mga Kristiyano, na wala namang pagdududa, si Pablo ang nangulo sa kanila. Anong araw ba ang kanilang pagkakatipon? Ito ba ikapitong araw? Ito basahin natin. Sa unang Korinto 16:2, ganito ang ating mababasa. Sabi dito, tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan, ayon sa kanyang iginiginhawa upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparian ko. So, maliwanag naman po yung utos ni San Pablo na siyang may authority sa iglesia na binigay ng Diyos, na ang ang bagan na binabanggit sa unang araw. Ang ibig sabihin lang, sila rin ay nagkakatipon sa unang araw. Kasi yan yung araw na kung saan iniutos sa kanila na mag-ambagan sila. Di po ba? So, dyan makikita natin na sa panahong Kristiyano, hindi na yung ikapitong araw ang sinusunod nila na pagkakatipon. Kundi sa unang araw sila nagkakatipon. Bakit po? Meron ho bang katapusan ang utos na yun? No? Yung patungkol sa Sabat. Ito basahin natin sa isang sitas. Sa Lucas 16:16, ganito ang ating mababasa. Sabi dito, ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. Mula nooy ang pangibanghilyo ng kaharian ng Diyos ay pinangaral at ang bawat tao ay pumasok doon na nagpipilit. So, yun palang tinatawag na kautusan ay meron pala yung hangganan. Di po ba? So, hindi pala talaga yun eternal. Di ba? Meron siyang hangganan. Ano na po ang sabi? Ulitin natin ang basa. Ang kautusan at ang propeta ay natili hanggang kay Juan. Mula no, yung ibanghilyo ng kaharian ng Diyos ay pinangaral. Talaga po ba na meron talagang sinasabi ang Biblia? No? Yung tanungin po natin yung Diyos Ama mismo. Kung meron ba talaga siyang sinabi na yung kautusan na ikapitong araw na Sabat ay kanyang ipapatitigil, no? Kanyang ipatitigil para sabihin natin na yun ay dumating na sa kanyang hangganan. Meron na bang sinabi ang Diyos? Ito, pakinggan ninyo. Hindi ho imbento ito ho ay nakasulat sa Biblia. Tandaan nyo yung sitas. Lamentation 2:6. Ganito ang ating mababasa. At kanyang inalis na may karahasan ang tabernakulo niya na gaya ng nasa halamanan. Kanyang sinira ang kanyang mga dako ng kapulungan, ipinalimot ng Panginoon ang takdang kapulungan at Sabat sa Sion, at hinamat sa pag-init ng kanyang galit ang hari at ang saserdote. Maaliwanag po, no? Ipinalimot ng Panginoon ang takdang kapulungan at Sabat. So talaga naman po lang merong inalis. 'Di ba? Ang may sabi ho niyan, hindi ho ako, no? Hindi ho sa Jeremiah na nagsulat, kundi ang may sabi niyan ay ang Panginoon. Ano ang sabi? Kanyang inalis na may karahasan, ipinalimot ang Sabat. Meron pa ba tayong ibang katunayan na talagang darating talaga yung panahon, no, na pinapahinto ng Diyos yung Sabat? Ito, basa tayo sa ibang talata. Sa Hosea 2:11, ganito ang ating mababasa. Tandaan niyo yung sita sa Hosea 2:11.
Akin din namang papaglikatin ang kanyang mga kalayawan, ang kanyang mga kapistahan at ang kanyang mga bagong buwan, at kanyang mga sabat, at lahat ng kanyang takdang kapulungan. So, meron mo talagang paglilikat, meron talagang pag-alis, no, na ginawa ang Diyos. Bagamat utos niya yun nung una, dumating na yun sa kanyang hangganan, no? Kasi dumating yung punto, no, na yun ay, kumbaga, inalis ng Diyos ang kautosan na yun, yung patungkol sa Sabat. So, meron po tayo, no, dalawang sitas ang nagpapatunay dito sa Lumang Tipan na ang sabi, darating yung panahon na alisin ng Diyos, talaga ho bang nangyari? No? Nangyari ho ba yung sinabi ng Diyos na kanyang papaglikatin, kanyang alisin yung kanyang Sabat? No? Para talaga namang masabi natin na wala na nga. Nangyari nga ba talaga yung sinabi ng Diyos? No? Kapag ba ang Diyos ang magsalita, ay kanya ba talagang isasagawa? Ito, basahin natin. Sa isang sita sa numero 23:16, ganito ang ating mabasa. Numbers. Ito. Sa 20. Numbers. Ito, sabi dito sa isang talata. Numbers 20. Okay, dito lamang tayo dito sa Kolosas 2:14 hanggang 16. Ito, pakinggan niyo kung talaga bang nangyari, no? Yung sinabi ng Diyos na kanyang paglilikatin at kanyang sisirain, kanyang aalisin yung Sabat. Ito patunay, no? Kung nangyari nga ba. Sabi dito sa Kolosas 2:14, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin, na hindi naayon sa atin, at ito'y kanyang inalis na ipinako sa krus. Sa 16, sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat. Ano daw po ang sabi? Huwag na kayong maghatol, no? Kasama dyan yung Sabat. Huwag na kayong maghatol patungkol sa araw ng Sabat, no? Bakit hindi nahatol? Kasi nga ang sabi, pinawi ang usapang nasusulat, no? Kanyang inalis na ipinako sa cross. Kaya naman pala hindi ka nahatol patungkol sa Sabat kasi wala na palang kautusan na 7th-day Sabat pagdating sa panahong Kristiyano. No, kaya kung wala nang kautusan, hindi mo na pwedeng hatulan ang iyong kapatid patungkol diyan. 'Di ba? Kasi makakahatol ka lang naman kung merong existido na batas, no, na nagbabawal or na pumapayag sa ganyang klaseng gawain. Ngayon kung wala nang batas na ganyan, hindi ka na talaga pwedeng humatol. So, yan yung pinapaliwanag dito ni San Pablo sa Colosas 2:14 hanggang 16. Yan yung katuparan sa sinasabi ng Diyos doon sa Lamentation 2:6 at saka doon sa Hosea 2:11. So talaga po palang nangyari yung sinasabi ng Diyos. 2 minutes. Diyos po ang may sabi noon Siyempre mangyayari talaga 'yon, no? Kaya kung mapapansin mo kung mapapansin ninyo, no, dito sa Bagong Tipan, kahit baliktarin nyo man yan yung Bagong Tipan sa pagbasa, wala kayong mababasa dyan na iniutos na remember the Sabbath day to keep it holy. Walang ganyang utos na binanggit si Kristo o ang kanyang mga apostol man. No? Yan ang nagpapatunay na hindi na nga yan utos ngayon. 'Di ba? Merong mga utos ngayon, no, na existido sa panahon natin ngayon, pero hindi kasama doon ang araw, no, ng ikapitong araw na Sabat. Kaya doon sa Ecclesiastes, no, na ginamit niya kanina, basahin natin. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Tama po ito, kailangan sundin natin ang mga utos ng Diyos na nararapat, na nauukol sa atin, sapagkat ito ang buong katungkulan natin, 'di ba? Katungkulan pala natin na sundin yung utos ng Diyos. Pero, no, hindi ho como sinabi ng Diyos, sundin mo na lahat, no? Siyempre, yung nauukol sa iyo. Huwag mong pakialaman yung hindi inutos sa'yo. Ano pong halimbawa? Ito po, bigyan ko yun ng halimbawa. Sa panahon ni Noe, inutusan niya si Noe na gumawa ng daong. Diyos po ang nag-utos nun.
Ngayon ba, dahil ba utos yan ng Diyos, gagawa na rin tayo ng daong natin, no? Kanya-kanya tayong gawa. Kasi kung susundan natin yung logic na kapag utos ng Diyos dapat sundin, siguro dapat lahat tayo ngayon gagawa ng sariling daong. Kasi sinabi ng Diyos yun na gumawa ka ng daong. O di po ba? So yan lamang po nagpapatunay na kapag hindi sa iyo ibinigay ang utos, huwag mong pakialaman, no? Ang pakialaman mo ay yung utos na ibinigay sa iyo, no? Yung utos na talagang para sa lahat ng tao. Time po ba? So dyan po nagtatapos ang unang presentation ng negative side mula kay Mr. Samuel Tahuda. Para po sa inyong kaalaman sa mga nanonood sa tagpong ito, ang kanilang pinag-uusapan ay tungkol sa 10 utos o tungkol sa sabat na nasa 10 utos, kung ito ba'y para sa Kristiyano o hindi. Ang affirmative, Seventh-day Adventist, Mr. Fernando Camacho. Bilang paalala, ang group namin ay bukas para sa lahat ng mga nagnanais sumabak sa debate. Bible believer ka man o hindi, welcome na welcome ka dito. Mag-request ka lang, mag-send ka lang dyan ng comment, mag-join at i-accept ka namin. Ngayon dadako tayo para sa unang pagtatanong ng affirmative sa negative. So 10 minutes, timer starts. Okay. So, una ko pong tanong kapatid at dito muna ako sa Gawa 2:27. Para sa iyo, anong ibig sabihin ng human race? Okay. So kapag human race, siyempre tumutukoy yan sa tao. Kaya nga human race Yan po sagot ko. So, pinututulan mo na yung salitang human race ay para sa lahat ng tao? Okay, yung salitang human race, so, no, tumutukoy yan sa tao. Pero kapag sinabi mong lahat ng tao, ibang usapan na po yun. No? Cut Kasi the gumamit time. ka na ng salitang lahat. Cut the time. Okay. Direct answer po muna tayo para sa categorical. Okay, Tutol sige. o hindi tutol. Hmm. Okay. Tuloy po. Sige po, pakisagot. Yung bang salitang human race, tinututulan mo ba na yun ay tumutukoy sa lahat ng mga tao? Total po ako. Kasi po, yung human race, wala pong ibinigay na kung lahat ba. Maliban na lang kung gamitan mo ng lahat ng tao, so yun na ang tumutukoy. Kasi iba yung salitang human race lang doon sa salitang all human race. Magkaiba ho yan, grammatical speaking. Okay. Sige. So, iwanan muna kita dyan. Dito naman ako magtatanong sa unang Korinto 16:2. So, sabi kasi rito, at ng unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginhawa upang gumawa ng bagas pagpariyang ko. So, ito po ba ay pagpupulong sa loob ng kapilya? Yes po, pag may pagpupulong po dyan, kaya dyan din po ginaganap yung pag-aambagan. Okay. So, ano sa Greek yung yung magbukod na magsimpan? Okay po, basahin po natin sa Greek, no? Sandali lang muna. Okay, aling salita po dito ang specific na tinutukoy mo? Lahat po ba? Magbukod na magsimpan. Okay. Yung salitang kasi if you lay, yung lay titaimi para hinoto tisaurizo. Yan po nakasulat titaimi para hinoto tisisor. Ano yan? Tisaurizo. Okay, so okay, salamat Next question ko po. Puntahan ko yung salitang thesaurizo o yung thesaurizon. Ano ang ibig sabihin ng thesaurizon? Okay, ayan po dito sa strong definition. Ito po ang sabi. From G to 344, to amass or reserve, literally or figuratively, lay up, treasure, keep, in store, heap, treasure, together up. So yun po ang binigay na definition ni strong. Okay, so thank you. At least meron na kayo dito. Okay, next question ay dito sa Panaghoy 2:6.
Tanong, ang katuparan ba nito yung Colossus? Yes po. Okay. So, ibig sabihin, nang inihula ito sa panahon do sa panahon ng lumang tipan, hindi nangyari yung paglimot sa araw ng Sabat, kundi sa bagong tipan pa ito nangyari. Okay, so Tama ba? tama po, ang buong pong kumbaga kaganapan no ng sinabi diyan ay yun nga ang pagdating ni Kristo, yung pagkapako sa krus diyan po ang buong kaganapan no ng sinabi diyan sa Lamentation 2:6. Okay. So, next question ay lipat ako sa Oseas 2. Nang sinabi ba rito paglilikatin, yung kanya Sabat, nagkaroon ba ng kaganapan na nawala ito sa Old Testament? Okay, Sagot po. nagkaroon. Nagkaroon ng kaganapan. Okay. Ito bang Oseas 2:6? Tumutukoy ba ito doon sa Colossus 2:14 at 16? Itong Oseas 2:11 na binasa mo. Okay, tumutukoy po kasi yun pong closest doctor yun po ang kumbaga final fulfillment po no ng mga sinabi ng Diyos dito sa Hosea 2:11 at sa Lamentation 2:6. So, ang final fulfillment no ng mga binanggit niya sa mga binanggit niya sa hitas nito ay yung sinabi nga ni Pablo doon sa Colossus 2. Okay. So, next question po. Lipat na ako dito sa Colossus 2:6. 2:14 at 16. So, yun pong Sabat na binabanggit po diyan, yan po ba yung Sabat na nasa 10 utos? Yes po, kasama po 'yon. Okay. Ano sa Greek yung 10 utos, kapatid? Okay. Ang binanggit kasi yung 10 utos nandun sa Hebreo. Sa Hebreo natin tingnan kung ano yung ginamit na term. No? Doon sa 10 utos. So, ang ginamit na term sa 10 utos sa Hebreo ay ano? Sa Greek, kapatid. Sa Greek. Okay. So, sa Greek kasi na kung saan nasulat ang ating New Testament ay hindi binanggit yung praise na 10 Commandments. Kaya, pasensya ka na, wala akong may bigay na 10 Commandments sa Greek. Okay. So, yun dito sa Colossus 2:14. Ano sa Greek yung palatuntunang binabanggit diyan? Okay, dogma ang ginamit dyan sa original. Dogma, no? Dogmasin. Ah, Okay. So, yung dogmasin at saka yung Greek word na dekaremata, pareho ba yon? binanggit mo na nga magkaibang pronunciation, magkaiba yon. Magkaiba. Ano ang inali sa Colossus 2:14? Yung dekaremata o yung dogmasin? Okay, so ang binanggit kasi dito no is dogma, hindi dogmasin. No? So yun ang binanggit. Iwan ko kung saan mo kinuha yung dekarimata at dogmasin mo. Kasi hindi ko naman nilatag yan eh. Okay, so tanong, ano ang inalis? Palatuntunan o 10 utos? Okay. Both po, both. Pakibasa po kung yan ay pareho. Okay. So, mababasa po no doon sa Hebreo 8:13. Doon po natin Sa mabasa. Colossus 2:14, tanong ko. Doon Okay. ninyo basahin, sabi niyo pareho inalis. Okay, sa Colossus 2:14 po. So, no, meron lang pong specific na binanggit dito kung alin yung inalis, no. Isa na nga dyan yung sa new moon, sa Sabat, yung sa mga pagkain at sa pag-inom. So, yan po ang binanggit. Kung ang tinatanong mo naman ay patungkol sa 10 Commandments ng buo, doon po natin yan mababasa sa Hebreo 8:13. Tinatanggap mo ba diyan sa Colossus 2:14 ang inalis ay yun lamang naka-specific na salita, palatuntunan?
Okay, ang inalis po, no, ang tinatanggap ko yung nakasulat sa 16, no. Yung mga binanggit dyan, huwag na tayong humatol patungkol sa mga bagay na yan, no, kasi yan po ang inalis. Yan po ang dahilan kaya bakit Okay. hindi na tayo hahatol. So hindi inalis yung 10 utos, kundi yung palatuntunan, tama ba? Okay, gaya ng sabi ko, tama ho, kasi nandito tayo sa Colossus 14. Ang 10 utos ho ang pag-alis, nandun ho sa Hebreo 8:13 ho. Doon po mabasa yung 10 utos na yung tipan na inalis. Yun ho yun. Wala dito sa 14. Kung wala diyan sa Colossus 2:14 ang pag-aalis, bakit ginamit mo ang Colossus 2:14 Okay. para sa pagpapatunay na wala na ang Sabat? Okay, kasi ang topic ko natin ay exclusive for 7th day Sabbath, no? Hindi natin tinapik yung buong 10 commandments kaya hindi ko ginamit yung Hebreo 8:13. So ginamit ko ito kasi nga binanggit dito na hindi na tayo maghahatulan pa patungkol sa Sabbath. So kapag hindi nga maghatulan, ibig sabihin wala nang batas na umiiral patungkol dyan. Ano uli? Yan bang Colossus 2:14 na ginamit mo, diyan ba inalis ang Sabat na nasa 10 utos? Okay, so ang binanggit na dito, no, kanyang inalis ay pinako sa krus. So ang pag-alis ay yung mismong pagpako sa krus, doon ang naganap, no, yung pag-alis, no, ng mga kautusan. Dito lang ipinaliwanag ni San Pablo. Ang tanong ko po, yung Colossus 2:14, diyan ba inalis? Diyan ba ipinako na yung Sabat na nasa 10 utos? Okay, nung isulat ni San Pablo ito, napako na, naalis na, no, nang sinulat niya ito. Ipinaliwanag lang niya dito. Pero ayon sa paliwanag Ay. niya, inalis nung napako sa cross. Hindi sa mismong panahon na sinulat niya ito. Okay, tanong. Yung bang Sabat na binabanggit diyan, saan nyo nakatala? Sa 10 utos o sa palatuntunan? Ayon sa nabasa, no, nasusulat, no, doon sa Time. palatuntunan. Time. Okay. So, dyan po nagtatapos muli ang ating cross-examination. Dadako na po tayo para sa unang rebuttal stand. Simulan po natin sa affirmative, Mr. Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. Timer starts now. Okay, salamat po mga kapatid na moderator at sa lahat po ng nakasubaybay. Okay, mga kapatid ay unahin ko itong Marcos 2:27. Sapagkat para sa ating kaibigan, pag sinabi na human race, hindi tumutukoy sa lahat ng mga tao. Hindi ko po alam kung saan niya po kinuhang diksyonaryo. Pero mamaya ay hihingan ko po siya sa kanyang pag-present, na kumuha siya ng diksyonaryo na papabor sa kanya na yung human race ay hindi tumutukoy sa lahat ng mga tao. Okay po? So, kasi pag sinabing human race, human being, people, para sa lahat ng tao po yan. At yan nga pong Sabat na binabanggit dyan, day of worship, ang ibig lamang naman sabihin dyan, ginawa ang araw ng pagsamba para sa kabutihan ng tao. Kaya hindi masama, hindi mali na ipangilin ng tao ang Sabat. Kaya nga yung mga Kristiyano, sakop po ng pangingilin ng Sabat. Ngayon, sabi niya, wala daw kasing mababasa na sinabi ni Kristo na ipangilin ang araw ng Sabat. Sa pagtatanong ng mga kapatid sa kanya, wala ring, sa pagbabantay ko, wala ring sinabi si Kristo na wag na ninyong ipangilin ang Sabat. Ang tawag po dyan mga kapatid, isang uri po ng fallacy yan. Fallacy from silence. Yan. Huwag mo nga hanapin ng isang bagay na kapag binaliktad, wala ka rin makikita. Totoo. Walang sinabi si Kristo, ipangilin yung Sabat. Pero wala rin naman kayong mababasa sa Biblia na sinabi ni Kristo, huwag mong ipangilin ang Sabat. Fallacy from silence po ang tawag dyan. At hindi ginagamit siya sa argumentation. Ngayon, isa pa. Dito sa Lucas 16:16, nakalimutan kong maitanong. Yung pong binabanggit dyan mga kapatid, yung kautusan at mga propeta, yan po ay tumutukoy sa buong lumang tipan, hindi po sa espesipikong mga kautusan.
kundi doon sa lumang tipan mismo. Kapag sinabi sa mga Hudyo, ang kautusan at ang mga propeta, ang binabanggit po niyan, Torah at Nibim. Sapagkat sa panahong binabanggit ito, dalawa pa lamang ang naikakanon na Biblia sa lumang tipan. Kaya Torah at Nibim, yung Torah, yun yung kautusan, yung 5 aklat ni Moises. Yung propeta, yung po yung Nibim. Tumutukoy po yan sa buong lumang tipan hanggang kahiwan. Tama po yun. Kaya nga pumasok na ang bagong tipan. Pero hindi pinag-uusapan sa talatang ito na kasamang tumigil dito yung pangingilin ng Sabat, mga kapatid. Okay? So, mamaya dadagdagan ko po yan. Okay? So, dito sa 16:2, mga kapatid, ginamit niya ito sapagkat ito na raw ang pagsamba o pagkakatipon. Ano? Ito na yung pagkakatipon ng mga Kristiyano. Basahin po natin, mga kapatid, 16:2. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginahawa upang wag nang gumawa ng ambagan sa pagparyang ko. Ang pagpapakahulugan niya dito, mga kapatid, sa kapilya, sa loob ng kapilya. Pero tignan po ninyo, babasa ako, mga kapatid, ng tawag dito, ng isang salin ng Biblia. Sabi po rito, ito po ay kay James Murdoch, galing sa Pishito, Syriac ng New Testament, iniliwat sa wikang English. On each first day of the week, let every one of you lay aside and preserve at home what he is able, that there may be no collection when I come. Saan daw po gagawin? Sa kapilya ba? Hindi po. Sa bahay, mga kapatid. Iipunin na sa bahay yung kanilang mga lilikumin para pagdating ni Apostol Pablo, kukunin na lang niya. Yan. Hindi po yan sa kapilya, mga kapatid. Ito pa isang talata. Sa Catholic New Testament, Confraternity Version, sabi rito, on the first day of every week, let each one of you put aside at home and lay up whatever he a mind to, so that collection may not be made after I have come. So, makita natin dito, mga kapatid, na talagang sa bahay, hindi sa kapilya. Siguro, mamaya, para mabali niya yung katotohanan ng pinapahayag natin, bumasa siya ng salin ng Biblia ng unang Korinto 16:2 na ito ay sa church o ito ay sa kapilya. Yan. Hamon natin yan, mga kapatid, kasi may nabasa tayo na hindi sa kapilya yan, kundi sa bahay. Ito pa isang talata, Weymouth, New Testament in Modern Speech. On the first day of the week, let each of you put on one side and store up at his home. Kita po ninyo, talagang sa bahay hindi sa kapilya. Mali unawa ng kapatid natin. Yan, kaya mga kapatid, tama lang siguro na tuloy ang debating ito, maunawaan natin na mali ang aral na dala-dala ng atin pong kaibigan. Sabi niya, ito'y sa kapilya. Nung binasa natin, hindi naman ito sa kapilya. So yan. At mamaya dadagdagan ko po yan kasi meron siyang gusto kong maitanong dito kung may mababasa ako sa Greek text na yan ay sa bahay. Pero mamaya ko pa, hintayin ko muna yung kanyang tatanungan tungkol dyan. Po? So, next po ay itong Panaghoy 2:6. So dito, mga kapatid, sa Panaghoy 2:6, medyo nagkulang ata ng pag-aaral ang ating kaibigan. Hindi po ito propesiya para sa katuparan sa Colosas 2:14-16. Tandaan ninyo, sinabi niya kanina, ito ay katuparan ng Colosas 2:14-16. Pero nang tinanong natin ang Colosas 2:14, hindi pala sa Colosas 2:14 inalis.
kundi doon pala sa Hebreo na binabanggit niya. Nakita niyo pagkukontrahan, mga kapatid? O, tinanong natin, ano ba inalis doon sa Colosas 2:14? Yung bang 10 utos o yung palatuntunan? Sagot din niya palatuntunan eh. O, ang palusot niya, hindi kasi 10 utos pinag-uusapan. Kaya natin tinanong 10 utos, nakapaloob doon nakapaloob doon ang Sabat, ika-4 na utos. O, kung ang inalis doon palatuntunan, o di maling talata ang nahugot ng ating kapatid sa pagpapatunay na inalis na ang Sabat. Nakita po ninyo, mga kapatid. Nabasa kasi niya may salitang Sabat. Akala niya lahat ng Sabat tumutukoy sa ika-7 araw. Mali. Sa Biblia may 3 uri ng Sabat, mga kapatid. Yung 2 sinasakop ng palatuntunan. Yung isa, Sabat na sinasakop ng 10 utos. Kaya nga, hinahanapan ko ng Greek ng 10 utos eh. Wala siyang mabasa. Totoo yun. Bakit walang mababasa? Hindi kasi inalis sa bagong tipan ang dekaremata. O, yung 10 utos o yung dekalogo, walang mababasa sa Biblia. O, ngayon, ilang pagkakamali na ng talata ni kapatid. Aba, mahirap ng paniwalaan ito. Minsan kang sumablay sa isang talata, pwede ka pang mapagbigyan. Pero kapag paulit-ulit na, aba, delikado na yan. O, di ba? Biruin mo, patunugin mo na inalis na yung Sabat, ginamit mo Colosas 2:14 sa unang pagtindig mo. Nung inusisa ka, sasabihin mo hindi dyan inalis, kundi doon sa Hebreo. Anong klaseng aral yan? Paano ngayon na kung sa'yo mananangan yan? Aba, delikadong mga ngaral ito. Pabago-bago. Oh, pero di ko muna gagamitin yung Santiago 1. Oh? Kasi nahalata naman na doon eh, na pabago-bago ng sagot. Walang iisang direksyon. Oh. Sabi nga nung nakadebate ko nung una wala kang matatanggap na pagpapala kapag kapabago-bago ka ng sagot. Biro mo, pabago-bago. Pinahayag mo, dito inalis. Nang tinanong ka, dahil alam mong sukol ka, hindi pala dito inalis. Oh. Kaya tinanong natin, ano ba yung pagkakaiba ng dogmasin? Oh, sagot niya, hindi ko alam kung saan mo kinuha yung salita ng dogmasin. Abay, Time. ako sayang. Okay. So, diyan po nagtatapos ang first rebuttal ng ating affirmative. No? Dadako naman tayo para sa 10 minutes cross-examination. Timer starts now. Okay, so ang tanong ko doon sa unang Korinto 16:2, nagsabi mo wala kang mabasa na yan ay sa kapilya, kundi yan ay sa bahay. Tanong ko sa'yo, saan nagkakatipon ang mga Kristiyano nung una? Sa kapilya o sa bahay? Yan pong, Categorical wala po. po. Oo. Ito. Kasi walang sagot sa categorical mo eh. Kaya hindi ko sasagutin, kapatid. Okay. Ang mga Kristiyano ba nung una ay nagkakatipon o hindi? Nagkakatipon. Ang pagkakatipon nila, humahanap Okay. sila ng lugar, halimbawa, sa tabi ng dagat o sa tabi ng ilog. Yan. Doon sila nagkakatipon. Pero itong talata ng unang Korinto 16:2, sa bahay yan, bawat isa sa kanilang tahanan, hindi sa isang bahay na nagkakatipon sila lahat. Kaya kung iniisip ninyo, sama-sama sila sa isang bahay, mali po kayo ron. Kundi ito'y individual, bawat isa sa kanyang bahay. Yan pong ibig sabihin niyan. Okay, sabi mo sa tabi ng dagat, no? Meron ka bang nabasa na sila ay nagkatipon sa tinatawag na kapilya, na gaya ng binabanggit mo kanina? Meron! Sa mga sinagoga. Yan, Okay. nakikipagpupin po sila. Ang tanong ko, meron ka bang nabasa, no, na sila ay nagkatipon sa tinatawag na kapilya, no, gaya ng ginamit mo kanina? Meron nga po, sagot ko. Yung Okay. pong iniisip niyo kapilya, sinagoga po yun, kapatid. Pasagutin lang ako, kapatid, ano? Yung pong kapilya sinasabi nyo, sinagoga po yun. Nagkakatipon din sila doon, kagaya ng binasa ko sa inyo sa Gawa 13. Yan, may kapilya po roon, may sinagoga. Pag sinabi kasing sinagoga, lugar kung saan sila nagkakatipon. Yan. Okay. May mga Biblia po sila doon. Inaamin mo ba na hindi sila gumamit ng terminong kapilya?
Sagot po. Paano? Inaamin mo ba na hindi sila gumagamit ng terminong kapilya? Ay, opo. Kasi yung Salamat. kapilya, yan ay termino na lumitaw lamang sa ating panahon. Pero ang katumbas po niyan sa noong unang siglo, sinagoga o synagog. O, yan po yan, kapatid. Okay. Meron ba tayong mababasa sa Biblia na ang mga Kristiyano ay nagkakatipon sa bahay? Meron din, araw-araw nga kumisan eh. Okay. Pero pagdating ng araw, sandali lang po, sumasagot ako, kapatid. O. Pero kung gagamitin ninyo ang unang Korinto 16:2 at palalabasin ninyo na sila'y nasa loob nito ng bahay, mali po kayo. Sapagkat yan ay sa bahay-bahay. Hindi po sa isang bahay na nagkakatipon. Okay. Binanggit mo kanina nagkakatipon sila sa tabi ng dagat at inamin mo rin ngayon na nagkatipon sila sa bahay. Tanong ko sa iyo, saan dapat ibukod yung handog? Sa tabi ng dagat o sa bahay? Sabi ko, nagkakatipon sila halos araw-araw. Categorical po ang tanong ko. Categorical pa ang tanong ko. No? Sabi mo, nagkakatipon sila sa tabi ng dagat at mayroon din naman silang pagkakatipon sa bahay. So, saan ngayon dapat ibukod ang kanilang mga handog? Saan dapat nila ito ilagay? Sa tabi ng dagat o sa bahay? Yung pong Categorical po, pagpupulong, categorical. Categorical po ang tanong ko, Mr. Moderator. sige, kasi mali yung tanong mo eh, hindi ko nasasagutin. Hindi mo masasagot. Okay po. Hindi, wag mo sabihin hindi ko masasagot. Hindi ko sasagutin kasi yung tanong mo taliwas. Sige po, salamat po. No? Okay, ito naman ang tanong ko dun sa Hosea 2:11. Nang sinabi paglilikatin ang mga sabat. Naniniwala ka ba sa talatang iyon? Opo kapatid, naniniwala po ako diyan. Sa Hosea 2:11, naniniwala po ako diyan. At yan ay nagkaroon ng katuparan doon sa lumang tipan. Pero pagkatapos na magkaroon niya ng katuparan, muling ibinalik niya sa panahon ni Propeta Isayas. Kaya lumitaw ang Isayas 66, 22 hanggang 23. Yan. Kaya hindi po nawala yan sa bagong tipan. Katunayan, nagsabat ang ating Panginoong Jesucristo eh. Pagkatapos na mawala yan, ibinalik din po agad yan. Tanong, yun bang sinabing paglilikatin, yun ba ay future, present, or past? Alin sa tatlo? Future po yan. Okay. Sapagkat yung Oseas 2:11, sandali po sumasagot ako. Yung Oseas 2:11, isinulat po yan sa Palestine ng 781 BC. Muling na ibalik yan sa kanila nang ibinango si Propeta Isayas noong 792 BC hanggang 722 BC. At pagkatapos nun, tuloy-tuloy na ulit ipinangilin ang araw po ng Sabat. Yan po'y may kaugnayan sa pagpapatutot pagpapatutot ng Israel gaya ni Omer sa kanyang asawa. Nagkaroon po katuparan yan, ibinalik din uli. Kaya sabi doon sa Isaiah 66, bagong langit, bagong lupa, ayan, mayroon pa ring pagsasabat. Okay. Sinasabi mo ba, no, na ang salita ng Diyos dito sa Hosea 2:11 ay pabago-bago? Hindi po, hindi. Tama nga sabi ko yan eh. Pag papaglikatin, magaganap sa hinarap. Kasi isinulat po yan 781 BC. So nagkaroon niya ng katuparan, no? 710 pasulong. Pero noong 722 781 yon, 722 muling ibinalik yan ng ating Panginoon. Kasi nanumbalik ang bayang Israel sa ating Panginoong Diyos. Kasama ng pagpapalang ibinalik sa kanila, yung pangingilin po ng Sabat. Kaya lumabas yung Isayas 56, talatang 2. Mapalad ang taong gumagawa nito, ang anak ng tao na nangahawak dito, na nangingilin ng Sabat upang wag lapastanganin at nag-iingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. Yung kasi yung Sabat, ano yun eh, hindi po yun na mawawala. No?
yan ay never change. Hindi po mababago yan, kapatid. Okay. Kung yan ay hindi mababago, bakit Hello po. nilikat ng Diyos? Yun bang paglikat, yun ba ay pagbabago o hindi? Hello? Opo, yung pong pagpapalikat, isang uri ng disiplinang inilapat ng ating Hello po. Hello, narinig niyo ako? Oh, rinig. Hello, kapatid. Yes, hello, rinig ka. Okay. Yan pong yung pagpapalikat na ito, yan po ay disiplina na iginawad ng ating Panginoon sa katigasan ng bayang Israel noon sapagkat nagpatutot sila gaya ni Homer sa asawa ni Osias. Nang inalis ang pagpapala sa 2:8 hanggang 9 ng Oseas, ayun, naranasan nila yon. Pero ibinalik din ito ng Diyos sa kanila sapagkat ito po ay kautusang hindi mababago. Pwedeng ipang-disiplina, pero ito'y utos na pangwalang hanggan. Never, sabi nga dito this law will never change. Mr. Moderator, Hindi lang po na mababago po. Mr. Moderator? Sige lang po, kahit lumagpas ka na, kapatid, ayos lang yun. Hindi, kaya ang inalala ko yung sagot mo kasi sobrang haba, hindi yata yung 15 seconds. Okay. Sige, titipid. Be honest na lang tayo. Okay, di kasi baka ma-warning na naman ako kaya inayaan kita. Okay, ito ang tanong ko. So, kapag ba nilikat na yung isang bagay katulad ng Sabat, pwede ka pa bang humatol patungkol sa Sabat o hindi na? Anong talata po? Ito po ay isang kumbaga general question po ito, no? Kumbaga logical question base sa Biblia. Okay. Kapag ho ba ang isang bagay kagaya ng Sabat ay nilikat or inalis na, pwede ka pa bang humatol sa iyong kapwa patungkol sa Sabat kung ito inalis na? Siyempre, pag wala na, makakahatol, wala na eh. Okay. Tama yun. Pero ito, kaya ulitong ibinalik. Sa panahon ba ng mga Kristiyano katulad ng mababasa sa Colosas 2:6, pwede pa ba nating hatulan ang mga tao patungkol sa Sabat o hindi na? Hindi naman tayo ang umahatol, kapatid, kundi ang salita ng Diyos. Pakisagot lang po kung pwede ba nating... Ay nga po. Hindi tayo hahatol, kundi ang ating Panginoon Diyos, kapatid. At yung Sabat na binabanggit dyan, hindi po yan Sabat na nasa 10 utos, kundi Sabat po yan na nakatala doon sa sulat kamay na nasa palatuntunan. Okay. Yun no bang sulat kamay na nasa palatuntunan, sang aklat na kasulat yan? Diyan po sa Colosas. Ulitin ko po ang tanong, no? Yan ho bang sinasabi mo na sulat kamay? Yan ho ba yung, saan yung nagsulat? Sa bato o doon sa aklat? Sa isang bukod na aklat. Okay. Kung tawagin nila paseremonyal po yan. So, inaamin mo ba na yung nakasulat sa aklat, no, na sinabi mong nakabukod, yun ang inalis? Opo, yung palatuntunan. Okay, pwede mo bang yung pangalanan sa atin dito, no? Kung ano yung aklat na yon na sinulat. Sinabi mong yun ang nainalis. Ay nga po, yung dogmasin, yung palatuntunan, yun po yung inalis. Okay po, saang aklat po dyan, no? Sa mga sinulat ni Moises, saang aklat dyan? Yung sinabi mong inalis na, yung mga nakasulat sa aklat na yan. Saang aklat? Hindi sa panahon ni Moises inalis, kundi dito sa Colosas 2. Ang tinatanong ko, kung saang aklat, no, yung binabanggit mo, na kung saan ang mga nakasulat sa aklat na yun, ay yung mga palatuntunan na inalis. Saang aklat or anong aklat yun? Ay, di nga palatuntunan yan. Di ko magets yung ibig mong, ang tawag dito, tinatanong mo eh. Siguro, hahagilapin ko lang. Halimbawa, dito sa Deuteronomy 31, no? Paraphrase. Para lang i-rephrase ko ang question. Sumasang-ayon ka ba, no, na
yang aklat ng Leviticus, Deuteronomios. Yan yung mga sinulat kamay no na binanggit mo kanina. Itong Heneses hanggang yung 5 aklat ni Moises, isinulat po yan ni Moises. Pero hindi yan yung binabanggit na dogmasin. Sa loob ng 5 aklat ni Moises, naririyan yung dogmasin, naririyan din yung 10 utos, naririyan din yung kautusan, sibil. Okay. Ayan, marami Okay, step by step po yan. kung hindi yan ang aklat na dogmasin na binabanggit mo, nasaan ngayon yung aklat na dogmasin? Ay, binabasa na natin. Ito, ulitin ko lang basa kapatid, ano? Ito po. Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan. Saan ba sinulat? Sa palatuntunan. Laban sa atin. Ang susi nasa 17 pa. Sapagkat yan ay anino ng ating Panginoon. May kinalaman yan sa seremonyal. No? Yan po yung kapatid. Okay, ilang minuto na lang ba? Mr. Moderator, andyan ka pa po ba? Sige lang bro, tanong ka lang. Kaya tulog na siya. So, nakatulog na yata. Kung magsama ka na magkano, pwede ka na. Okay, magre-rebat na ako. Hindi na ako magtatanong. No, magre-rebat na lang ako. Ikaw na lang mag-time sa akin. No, ikaw na lang mag-time siguro ng 10 minutes. 10 minutes? Sige, 10 minutes. Busy yata yung ano natin. Okay. Ay, very isa. So, magandang gabi uli, no? Magandang umaga na pala ngayon. So, kitang-kita po natin no, sa ating mga pagtatanong, marami po siyang tanong na iniwasan. No? Marami po siyang tanong, hindi niya sagot. Anong ibig sabihin? O, di ba? So, makikita natin na talagang mayroong diferensya sa kanyang mga pinapahayag. No? Mayroong diferensya sa kanyang mga pinaniwalaan. Kaya, meron tayong mga tanong na hindi niya kayang sagutin. So, yun lang po ang yan po yung isa sa pinaka obvious no na dahilan. Talagang meron talagang pagkukulang kasi para sa kanya yung Diyos daw pabago-bago, no? Nung sinabing pagdelikate ng Diyos, binalik daw 'yun. No, ang ginamit niyang batayan yung sa Isaias 66:22-23 na kung saan yan ay magaganap naman doon sa binanggit na rin yung bagong langit, bagong lupa. Sa bagong langit, bagong lupa ba, meron pa bang araw, no? Meron pa bang meron pa bang paglubog ng araw doon? Yan ba sinasabi no sa Revelation, no? Na wala nang magiging araw doon, kundi ang Diyos na mismo ang kanilang magiging liwanag. Di ho ba? Yan ho ang nasusulat. So wala na hong literal na araw, 'di ba? Yung pagdating talaga sa So hindi lang niya naintindihan no, yung sinasabi doon sa talatang iyon. Anyway, so ang sabi ko kanina, yung nasa Colosas 2:14, diyan ipinaliwanag ni Pablo no, yung katuparan no, yung final fulfillment. O hindi yata niya nakuha yung salitang final fulfillment. So, kapag sabing final fulfillment, siyempre meron tinatawag na partial fulfillment or anong klaseng fulfillment yan. So, kapag sinabing final, so yan na yung, kumbaga, kabuuan na talaga yan. Yan na yung panghuli. So, ano bang sinabi Sitas? Ito, gusto kong pansinin ninyo. Na pinawi ang usapang nasulat sa mga palatuntunan laban sa atin, na hindi naayon sa atin, at ito'y kanyang inalis na ipinako sa cross. So, ang mga inalis pala, yung mga nasulat sa palatuntunan, yung mga hindi naayon sa atin, no? Yun, inalis na yun, ipinako sa cross. Di ba? Kaya ang sabi dito sa 16, huwag nang humatol pa tungkol sa pagkain, pag-inom, tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat. Sa pagtatanong natin na kanina, so inaamin niya na kapag wala ng batas, hindi ka na dapat humatol. No? Kasi nga naman, no, ang paghatol ay dapat na nakasaad sa batas. No? Kasi yan ang batay ng paghatol eh. Kaya sa pag-amin niya kanina na sa panahong Kristiyano, hindi na dapat maghahatulan pa ng Sabat, no? Parang inamin na rin niya na wala nang utos ng Sabat, no? Kasi ano yung logic, no? Bakit mo aminin na hindi dapat humatol, 'di ba? Tapos sasabihin mong may utos pa, tapos aminin mong hindi humatol, di nagkukontrahan ka na nun, no? 'Di ba? Ang kalalabasan niyan, illogical yung paniniwala mo. Kasi maglalagay ka ng utos tapos hindi mo pa rin hindi mo para pala gagamitin no para hatulan yung isang kapatid kung yun ba ay nagkasala o nagkamali, 'di ba? O ano ba ang basehan para ang tao, ano ba yung basihan no para ang tao ay nagkasala or nagkamali,
no? Ayon sa unang Juan 1:3, unang Juan 3:4, ganito ang ating mabasa. Sabi dito, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. Ang kasalanan pala, pagsalangsang sa utos, di ba? Mahahatulan mo lang yan na yan isang kasalanan kung mayroong utos na sinlangsang o nilabag. Ngayon, kung ang sabi ay huwag nang maghatulan patungkol dyan, syempre, nangangahulugan na wala ng utos patungkol dyan. Ang katunayan nga dyan, walang binanggit si Kristo na 10 Commandments. Di ba? Napakaliwanag, basahin mo man yung buong New Testament, no, yung mga sulat, no, ng mga apostol, no, ng mga lingkod ni Kristo, yung kanyang mga alagad, wala silang binanggit na 10 Commandments na utos pa rin ngayon, at wala silang binanggit, no, wala silang binanggit na remember the Sabbath day to keep it holy. Nagpapatunay lamang na hindi na talaga tayo sakop sa mga utos na yan. Bakit ho? Oh, talaga ho ba na hindi tayo sakop, no? Para saan ba yung utos na yan? Sino ba ang binigyan ng mga utos na yan? Ito, pakinggan ninyo ha. Hindi ito imbento. Nasa Biblia ito. Sa awit 147 verses 19 to 20, ganito ang ating mabasa. Kanyang ipinabatid ang kanyang salita sa Jacob, ang kanyang mga palatuntunan at mga katulan sa Israel. Siya ay hindi gumawa ng gayon sa alinmang bansa, at tungkol sa kanyang mga katulan, hindi nilalaman, purihin ninyo ang Panginoon. Maliwanag po dito na meron palang ginawa ang Diyos sa Israel na hindi niya ginawa sa lahat ng bansa. Wala naman hong pagdududa, di ba, na yung 10 utos kasama doon yung 70 Sabbath ay ibinigay sa Israel. Mababasa naman ho natin yan sa Deuteronomy, no? 5, patuloy mo lang yan. So, tinawag yung buong Israel. Yun po walang binigay sa Israel na yun, ayon dito sa awit 147 verses 19 to 20, sabi, siya'y hindi gumawa ng gayon sa alinmang bansa. Ito nagpapakita lamang na yung ibinigay doon ay hindi pala yun iniutos, no, sa lahat ng bansa. Kaya kung ikaw ay isang Pilipino at saka hindi ka Israelita, huwag mong angkinin yung utos na hindi para sa'yo, no? Kung hilig ka lang naman mag-angkin, edi isama mo na yung utos kay Noe na gumawa ng daong. Ba't ka pa mamimili? Huwag mo nang piliin, sama mo na lahat kung hilig ka talaga mamili, no? Sa Biblia po, hindi dapat ganun eh. Di ba? Kung ano yung iniutos sa'yo, yun ang gagawin mo. Huwag mong ano yung hindi pinag-utos sa'yo. Ito, sabi dito ni Kristo sa John 20:21, ganito ang ating mababasa. Sabi dito, sinabi ng muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sa inyo, kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. So si Kristo pala merong iniutos, no, sa kanyang mga alagad, 'di ba? Kung paano siya inutusan daw ng Ama, inutusan din yung mga alagad niya, no? At ang utos ni Kristo, ayon sa mababasa natin sa Mateo 28:19 to 20, ito ay para sa lahat ng mga bansa. Ang sabi, dahil dito magsiyaon na kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. So, kung ang Pilipinas ay bansa, no? At ikaw ay nanirahan dito, kasama ka, no, kalakip ka doon sa mga utos, no, na ibinigay ni Kristo. Tama po ba? Tama o siyempre, kasi lahat ng mga bansa binanggit eh. Samantalang yung mga utos na ibinigay sa Israel, napakaliwanag ho ang sabi sa awit 147 ng 20. Yun ay exclusive lamang pala para sa mga Israelita. So itong mga ngayon, mga kausap natin ngayon, nag-aangkin lang pala, no, na kahit yun pala ay sa mga Hudiyo, inaangkin nilang para sa kanila. Alam nyo, delikado ho yung ganun. Bakit ho nasabi? Ito, basahin natin. Revelation 2:9, ganito ang ating mabasa. Nalalaman ko ang iyong kapighatian at ang iyong kadukhaan, datapat ikaw ay mayaman. At ang pamumusong ng mga nagsasabing sila'y mga Hudiyo, at hindi sila gayon, kundi isang sinagoga ni Satanas. Nako, delikado ho pala. Yun palang mag-aangkin kang para sa'yo yun, kahit para sa Hudiyo yun. No? Kahit para sa Israelita yun, angkinin mong para sa'yo yun. Anong tawag? Yun ay sinagoga ni Satanas. Kaya dapat ho nating 3 alamin, minutes. saan ba tayo dapat aanid? Doon ba sinagoga ni Satanas?
or dito tayo sa kay Kristo. So binanggit na kanina no yung sa unang Korinto 16:2, ang sabi niya hindi daw yan pagkakatipon, 'di ba? Pero nung sa ating pagtatanong, inamin naman pala niya na ang mga Kristiyano nung una nagkakatipon sa bahay-bahay, no? Inamin niya na ang mga Kristiyano hindi gumamit ng terminong kapilya. Kasi pinipilit niya hindi naman daw yan sa kapilya kundi sa bahay daw. Iba daw yan, hindi daw yan ano daw. Eh, ano ba, saan ba nagkakatipon, no? Ayun nga, siya na mismo ang nagsabi kanina na nagkatipon sa bahay ang mga alagad. So, yung sinagoga sa mga Hudiyo, yun, no? Sa mga Hudiyo yun, hindi yun sa mga Kristiyano. Yung mga Kristiyano, sabi niya, nagkatipon daw sa tabi ng dagat, 'di ba? At nagkatipon din sa bayan Segot na. Kaya ikaw ba naman, no? Kung mag-utos ng ambagan, saan mo ba ipapalagay yung mga ambag, no? Saan mo ba i-store yun? Doon ba sa tabi ng dagat? Simple logic lang naman, no? Huwag naman nating sabing illogical si Pablo na ano na maglagay kayo doon ng mga ambag ninyo doon sa tabi ng dagat, doon niyo ipunin. Hindi ganoon, siyempre, no? Siyempre, sa bahay para safety, no? Baka naman kasi kapag dito doon lang sa tabi ng dagat, pagdating niya wala na, inanod ng dagat o kinuha na ng iba. 'Di ba? Kaya illogical naman sabihin ni Pablo sa tabi ng dagat, no? At ito pang isa, kung hindi ito pagkakatipon, bakit merong specific na araw? 'Di ba? Kasi kung yan ay sa ano lang, sa kanya-kanyang bahay lang, no? Bakit yung specific na araw, no? 'Di ba? So, yan nagpapatunay lamang na talaga yan ay pagkakatipon kasi kung hindi pagkakatipon, dapat kahit anong araw ay sila ay magsimpan, no? Sila ay magtangi, no? Ay magbukod ng magbukod ng kanilang handog. No, kung yan ay ano lang, kung yan ay sa bawat bahay lamang mga sumasampalataya at hindi yan pagkakatipon. No, dapat kahit anong araw. Pero the fact no na merong araw binanggit specific, yan ay pagkakatipon. Time na po. Sige. Sige, 5 minutes. Brother Fernan. Cross exam. Okay na po. 5 minutes. Baka nakamute pa. Bro Fernando, baka nakamute po kayo. Ayo, oo, tama. Thank you, sir. Magtatanong pa ako, kapatid. Meron pa akong question and answer. Ganito na lang siguro. Apo. 5 minutes, Hindi po ba ganito. yun? Sorry, 10 Pagkatapos, minutes po ba? 10 ba? 10 minutes kasi 10 minutes ako Hindi, 10 nagtanong sa'yo minutes po kanina. ba yung question and answer? 10 Oo. minutes. Kasi 10 minutes ako nagtanong sa kanya kanina eh. Unfair naman kapag 5 lang sa kanya. Okay. 5 minutes. Sir. Tatanong na ako. Start na. Okay. Unang tanong ko po, dyan muna ako sa unang Korinto 16:2. Ano ho ba pagkabanggit? Pagkakatipon po ba? Sagot po, kapatid. Magbukod ang binanggit, hindi magkatipon ng litra po litra magbukod. Siyempre, gagawin Ano yan ibig- sa pagkatipon. Okay. Ano yung ibubukod? Yung kanilang mga, kumbaga love offering nila. Okay. Pero walang nakalagay na pagkakatipon. Litra po litra nakalagay, pero kung isipin mo, ang love offering ay binibigay sa tuwing may pagkakatipon. Okay. Susunod ko pong tanong. Doon sa awit, 147. 19, yung ginamit po ninyo. Alin po yung ibinigay o specific sa Israel? 10 utos o yung kahatulan at mga palatuntunan? Okay, kasama na po lahat yun, no? Yung mga kanyang palatutunan at kahatulan sa Israel. Lahat po yun, kasi Kasama. Apo. Okay. Pwede mo bang basahin sa akin na ang 10 utos kasama sa palatuntunan? Okay. So, ito, sa Hebreo 9:1, ganito po ang ating mababasa, no? Magkasama yan sila, hindi sila hiwalay. Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan at ng pagsamba sa Diyos at ng kanyang mga sanktuaryo, ang sanktuaryo ng sanglibutan ito. So, yan pong unang tipan, no, na nagkaroon ng palatuntunan, yan ho yung 10 utos ayon sa Deuteronomio 4:13. So, magkasama ho yan sila, hindi sila hiwalay. Okay, tanong. Sabi diyan, nagkaroon ng palatuntunan. Kapag sinabi ba nagkaroon ng palatuntunan,
magkasabay na umiiral ang 10 utos sa palatuntunan? Yes po, magkasabay po kasi kung ayang babasahin natin sa Deuteronomio 4:13, nung panahon din na yun ay tinuro din daw, sabi so dito na at iniutos sa akin ng Panginoon ng panahong yaon, no? Naturuan ko kayo ng mga palatuntunan at nakatulan. Nakasulat po yan sa Deuteronomio 4:13 hanggang 14. Doon sa magbigay ng 10 utos, doon rin tinuro ang mga katulan at palatuntunan. Okay, so mamaya ko na yung Deuteronomy, dito muna ako sa awit. Okay? Pero sumasang-ayon ka na ito ay palatuntunan at kahatulan. Yung specific Israel. Okay, thank you. Buo yan. Oo. So, iwan ko muna yan. Okay, so sabi ninyo, tama ba pagkaunawa ko pag sinabing sinagoga, hindi yung tumutukoy sa kapilya? Okay, magkaiba kasi ang sinagoga kasi ginagamit siya ng mga Hudeyo. Ang kapilya naman ngayon, no, sa ating panahon ay ginagamit, no, ng mga Katoliko. Hindi, ang tanong ko po, tinututulan mo ba na ang isa sa mga kahulugan ng sinagoga, kapilya? Magkaibang term ho kasi yan, pero ang ano lang po niyan, kumbaga yung ano nila is bahay talaga na dalanginan. No, yan yung common term nila. No, common definition. Ang tanong ko nga po, tinututulan mo ba na ang isa sa meaning ng synagogue ay kapilya? Wala hong meaning na binigay ganun ang strong definition. No? Walang ganun na meaning. Kaya nga, tinututulan mo ba ang tanong ko? Tinututulan nyo o hindi? Yes po, tinututulan ko kasi ang sinagoga ginagamit ng mga Hudeyo. No? Yung kapilya naman, ginagamit yan ng mga Katoliko. Yan yung, magkaiba sila, no? Iba-iba yung gumagamit. Tama ba kapag sinabing synagogue, yan ay lugar na kung saan sila nagpupulong? Oo, tama. Nagpupulong dyan ang mga Hudeyo. Yung kapilya, lugar ba yun na kung saan sila nagpupulong? Oo, nagpupulong dyan mga Katoliko. Okay. So, ibig sabihin, pareho silang lugar na pinagpupulungan, tama? Oo, parang lugar na pinagpulungan pero magkaibang tao po ho yan. Okay. So, iwanan ko muna yan. Dito muna ako dito sa Isaiah 66. Tinututulan mo ba na yung Sabat ay umiira sa bagong langit, bagong lupa ayon sa Isaiah 66, 22-23? Okay, yan ay paghahambing lamang ho, no? Paghahambing yan kung ano yung gagawin. Hindi talaga ay Sabat na kailangan ikapitong araw kasi nga wala ng araw at gabi sa bagong langit, bagong lupa. Paghahambing. Oo. Pakibasa mga kapatid kung yan ay paghahambing. Okay, so sinabi dito, sapagkat kung paanong, no? Yung salitang kung paanong, so yan po ay denotes po yan ng paghahambing. Yung salitang Sige kung po, sige po. Yun nga ang sabi, kung paanong ang mga bagong langit at bagong lupa na aking likha ay manatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayon, no, 'di ba? Gayon manatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan, no, 'di ba? So yan paghahambing ayan, no, yung salitang kung paanong. Okay. Pero hindi mo tinututulan na may bagong langit, bagong lupa sa Isaiah 66. May bagong langit, bagong lupa pero wala nang araw doon na literal. Okay. So, next question ko, dito sa ano ibig sabihin ng Kristiyano, kapatid? Okay. Kapag sinabing Kristiyano, no, yan ho yung talagang naniniwala, ano, yung tama ang paniniwala patungkol sa Kristo. Okay. Kung halimbawa yung mga Kristiyano sa bagong tipan hindi tinawag na Kristiyano, may Kristiyano pa ba? Okay, ang tanong mo ho ay hindi biblical kasi tinawag na nga sila kaya hindi ko yan masagot no ng ganun kasi hindi biblical ang tanong mo. Biblical yun. O sige, anyway, kasi tinawag na kasi sa Biblia. Ang tanong mo kung sakali hindi tinawag. So hindi yan ang nasulat sa Biblia. Sino tumawag ng Kristiyano? Sino ang tumawag sa kanila ng mga Kristiyano? Okay, sila ho, no, na mga sumasampalataya ayon nga doon sa 11:26 ng Gawa. Sino tumawag ng mga Kristiyano sa mga alagad? Sila rin ho mismo.
Sinong sila? Yung mga alagad din mismo. Yung mga alagad, ang tumawag na Kristiyano sa mga alagad. Oo. Pakibasa po kapatid. Okay. Kung yung mga alagad na At tumawag na nang Kristiyano. At nang siya'y kanyang masumpungan ay kanyang dinala sa Antioquia at nangyari na sa buong isang taon sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Okay, doon yung po. mga alagad, sila yung pinasimulang tawagin ng mga Kristiyano. Tanggap mo yon. Oo, yun nakasulat to. Pinasimulang tawaging Kristiyano sa Antioquia yung mga alagad. Ngayon, nung hindi pa sila tinatawag dyan, Kristiyano rin ba sila? Okay, syempre hindi pa po, no? Logically, kasi nga hindi sila tinatawag. Okay. Yung bang mga alagad, bago yung time na yan, sumusunod ba sila kay Kristo ng totoo? Oo, sumusunod sila ng Kristo kay totoo, pero minsan may mga pagkakamali sila. Kaya hindi pa sila natawag na Kristiyano. Dahil may pagkakamali. Yung nang tawagin silang, nang sila inumpisa ng tawagin Kristiyano, wala na ba silang pagkakamali? Oh, yung patungkol sa aral, no, tama na yung aral na kana talagang sinampalatayan nun. Tulad nung una, nagkamali pa sila sa aral nung una. No? Diyan, hindi sila Okay. nagkamali sa aral. Bigyan mo ako kapatid ng talata na nagkamali sila nung una sa 1 aral. minute. Okay. So, dito po sa Galatia 2:14, ganito ang ating mababasa. Basahin ko no kasi naghahanap pa ng talata. Ngunit Oo. nang aking makita na hindi sila nagsisilakad ng matuwid ayon sa katotohanan ng Ebanghelyo. Sinabi ko kay Kefas sa harapan nilang lahat, kung ikaw na Hudiyo ay namuhay gaya ng mga Hintil at di gaya ng mga Hudiyo, bakit mo pinipilit mga Hintil na namuhay na gaya ng mga Hudiyo? So maliwanag po no na nakita niyang hindi nagsilakad ayon no sa katotohanan ng Ebanghelyo. So pagkakamali ho yan, maliwanag yan. Kaya Yung kasi isa sa naway. Galatia, yan po yung nasa Galatia, di po ba? Galatia 2:14 ang binasa ko. Okay. Yung ano mas nauna na pangyayari, yung sa gawa o yung sa Galatia? Time. Ako pa ngayon. Time na. Nako, si Baydabil ba si Samuel? Okay. Okay. So, ngayon, Dako na sa 5 minutes kong. At pagsisimula po ito sa negative. okay. So, maraming salamat. Brother Samuel, pwede na. Okay. Maraming salamat, Ton. 10:05. 1:05. 5 minutes, 5 minutes. Okay. So dito po sa ating 5 minutes. talakayan na nangyari ngayong gabi, no, talagang naipakita natin na hindi na nga utos yung 7th, no, 7th di Sabbath, no. Unang-una nga kasi, no, wala nga mababasa na yung 7th di Sabbath ay utos, no, sa lahat ng tao. Kundi ang mabasa natin na yung 7th di Sabbath, yun pala ay utos sa mga Israelita lamang. Tayo naman hindi tayo Israelita kaya wala tayong karapatan na angkinin, no, yung mga hindi naman ibinigay sa atin. So, ikalawa ho, no, napatunayan natin ay yung nakasulat no sa Lamentation 2:6 at saka Hosea 2:11 na ang Diyos mismo ang nagsabi na kanyang paglilikatin, no. Kapag ho ang Diyos ang magsalita, no, ayon sa Numbers 23:19, no, nasitas pala 'yun. Talaga naman ho talagang mangyayari, di ba? Yung mga sinalita ng Diyos, sabi dito, ang Diyos ay hindi tao nagsinungaling, ni anak ng tao nagsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? O di ba? So, yan ay rhetorical question, no? Na nandyan na rin yung sagot. So, kapag pala sinalita ng Diyos, ay kanyang gagawin yan. Kaya, nung sabihin ng Diyos taking pagdelikate ng Sabat, talagang naganap po yun. Kaya, pagdating sa panahong Kristiyano, no? Ang sabi ni Pablo, hindi na kayo maghahatulan pa patungkol sa Sabat, di ba? Bakit hindi na maghatulan? Siya na mismo may sabi kanina, no, na hindi na maghatulan kung wala ng utos, di ba? Kasi ang paghatol ay nakasaad sa utos, no? Kaya sa Colossus 2:16 ay hindi na maghatulan patungkol sa Sabat kasi wala ng kautusan patungkol sa Sabat. Inalis na 'yan na ipinako sa krus. So ang talaga palang pangyayari no, kung saan inalis yung Sabat, no, yung final fulfillment ay yung pagpako sa krus, no. Sinasabi ko na yan kanina. So dito ipinaliwanag ni San Pablo dito sa Colossus. Yan ang binabanggit ko, no? So samantalang yung 10 commandments naman sinabing pinalitan, yan yung nasa Hebreo, yung tipan doon na sinabing tipan na niluma, yan yung 10 commandments. So ang pag-uusap kasi namin ay patungkol lang sa Sabat. Kaya dito ginagamit natin yung Colossus 2:14. So maliwanag sa tindig natin na nagiba natin no, lahat ng itinindig ng ating kausap.
no? Naipakita natin sa kanya na una, walang binigay na utos, no? Ito'y inalis, no? At hindi na magkahatulan pa patungkol dyan sa... Kaya kung ang ating kausap man ay naghumahatol pa sa atin patungkol sa Sabat, hindi na siya naaayon sa ebanghelyo ni Kristo, no? Dapat ay wag ho sana nating gayahin, no, yung nangyari noon sa mga nung unang alagad na, no, nung si Pedro pa ay ano, nung active pa si Pedro, no, nung bago pa lang sila, no, yung noong hindi pa sila tinawag na Kristiyano, eh meron ho silang pagkakamali sa aral, 'di ba? Sabi nga doon, pinipilit daw ni Pedro, no, na mamuhay gaya ng mga Hudyo. Ano ba yung nasa Hudyo? O, 'di ba? Isa na diyan yung sa Sabat. So, wag na nating ipilit sa mga Kristiyano yung mga bagay na ganun. Kasi yun, ayon kay San Pablo, basahin ko muli yung sitas sa Galacia 2:14, ang sabi niya, ngunit nang aking makita na hindi sila nagsilakad ng matuwid ayon sa katotohanan ng ebanghelyo. So, 'di ba? Saan ho ba, alin ho bang susundin natin? Yun bang nasa Loma o itong ebanghelyo? Siyempre dito tayo sumunod sa ebanghelyo. Kasi ang sabi nga no, sa Lucas 16:16, ang mga kautusan at ang mga propeta ay natili lamang hanggang kay Juan. So, yung mga aklat no, na nasa lumang tipan, yung mga kautusan doon, hindi yun ang dapat nating sundin. Ang dapat nating sundin ay yung mga kautusan na nakasulat sa bagong tipan. At sa bagong tipan, walang iniutos na remember the Sabbath day to keep it holy. Kaya maliwanag sa stand natin, ating napatunayan na hindi na utos ngayon ang ikapitong araw na Sabat. Kung sila ay mag-aangkin man, sila na yung binabanggit doon sa Revelation 2:9, no, na nag-aangking mga Hudyo, pero ang totoo ay sinaguga daw pala ni Satanas. Huwag na sanang mangyari sa atin yung ganun, no? Tanggapin ho sana natin kung ano yung nakasusulat, no? Kaya nung sinabi ni Pablo, no, na sila ay magkatipon sa unang araw, tama ho yun, no? Mag-ambagan sila sa unang araw. Ikaw ba naman, kailan ka ba mag-aambag? Siyempre sa tuwing pagkakatipon yan, no? Mali ho yung sinasabi niya na personal na ambagan lang daw yan na parang sa sariling bahay. Hindi ho yan ganun. 'Di ba? Bakit meron pang ang araw, no, na itinangi para talaga mag-ambagan? Kasi yan ho ay kanilang pagkakatipon. Wala nga hong binanggit na kapilya dyan. Alam mo kung bakit? Kasi sa bahay-bahay nagkakatipon ng mga alagad nung una, inamin niya mismo yan. 'Di ba? Namin niya at nagkakatipon sila unang araw. Kaya maliwanag na yun palang mga Kristiyano nung una ay hindi na ino-observe yung 7th day Sabbath. Di ba? Hindi na ino-observe nila. Time. Salamat. 5 minutes, conclusion sa panig ng SDA. Okay na po? Okay na? Start na po. Sige. Okay. Mga kapatid, gusto ko lang mapansin ninyo, hindi ko mo pinasimulang tawaging Kristiyano doon sa Gawa 11:26. Hindi na sila Kristiyano doon sa mga nauna nilang panahon. Hindi po. Ang ibig sabihin ng Kristiyano, sumusunod kay Kristo. Kaya yung mga alagad, hindi pa man tinatawag ng Kristiyano, mga Kristiyano na yun mga kapatid. Binansagan lang silang Kristiyano. Oh? At hindi ko mo doon sila tinawag. Doon lang sila naging Kristiyano. Napakalabo naman ata sa Biblia noon. Oh? Kaya mali yung unawa ng ating kapatid. Oh. Sabi dito, yung mga babae na mga Kristiyano, sumunod sa utos. Ayon sa utos. Oh. Hindi natin pwede baliin ito. Hindi ito Kristiyano mga kapatid. Mga Kristiyano yung mga babae yan. Naku po, magkakaroon ng maling interpretasyon kapag kaganyan. Ngayon, doon sa awit 147, 1920, isiniksik niya yung 10 utos dito mga kapatid. Oh. Dito, yung 10 ang inalis dito, hindi 10 utos. Palatuntunan at mga kahatulan. Kanina tinanong natin, yung bang palatuntunan tsaka 10 utos, magkapareho, magkaiba. Sabi niya magkaiba. Tapos ngayon, isinisiksik na sa palatuntunan yung 10 utos. Oh, anong klase? Di conflict na naman. Kita ninyo mga kapatid. Basta maisiksik lang yung kanyang katwirang gagawin ng tlat kahit magkabalubalokt Biblia. Mali naman yan. Huwag nating pasusunurin ang Biblia sa gusto nating mangyari mga kapatid. Kanina sinabi mo, iba yung 10 utos, iba yung palatuntunan. Tapos ngayon, dahil kinukros-examine ka na, pareho na ngayon yung palatuntunan, tsaka 10 utos na inalis dito sa awit 147. Oh, mga kapatid, mahirap itong ganito uri ng pag-aaral. Ha? O ngayon, isa pa,
Yung Lucas 16:16, hindi na niya muli binangon eh. Di ba eh? Oh, maraming talata siyang nagkamali rito, mga kapatid. Yung Lamentation 2:6, Oseas 2:11, lahat ito, di ba eh? Colossus 2:14, mga kapatid. Oh, pinaamin natin siya rito, sabi niya, palatuntunan yung inalis dyan eh. Itinatakbo na naman niya ngayon sa 10 utos. Oh, tapos inilabas niya ngayon yung final fulfillment, partial fulfillment. Saan sa Biblia yun? Sa isip mo lang yung kapatid, wala na sa Biblia. O hindi totoo yan. Sapagkat ang Colossus 2, ang inalisan dyan, lahat na nakapaloob, na usapin doon sa palatuntunan, hindi kasama 10 utos. Kaya nga pagdating ng Hebreo 4:9, may natitira kasi may sabat na inalis eh. O basahin natin. Hebreo 4:9. Ano sabi ng Biblia? Ito sabi. 4:9. May natitira pa ngang isang pamamayang sabat ukol sa bayan ng Diyos. Bakit sinabing natitira? Kasi may mga sabat na inalis. Yan ang dinaunawaan ng ating kapatid. Yung sabat na inalis dyan, umaanino kay Kristo, palatuntunan niya mga kapatid. Nasabi niya, palatuntunan, iba sa 10 utos. Ngayon, eto pa. Yung pagkabanggit niya doon sa unang Korinto 16:2, mali na naman, ipinilit pa rin niya. Sabi rito, ngayon, tungkol sa ambaga sa mga banal, gawin din naman ninyo, gaya ng iniutos ko sa inyo sa mga iglesia ng Galacia. Tingnan niyo sa ibang salin. Sino ba magkakatipon? Sila ba? Hindi. Dito. Ano sabi? Tuwing unang araw ng sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginawa. Ano ba yung ibubukod nila na ipagsisimpan? Mga tao ba yon? Hindi. Ang bagong ang Biblia. Tuwing unang araw ng sanlinggo, bawat isa sa inyo ay magbukod at maglaan ayon sa kanyang makakaya. Offering yun mga kapatid. Saan gagamitin yun? Para sa tagutom. Pag dumating si Apostol Pablo, lilikumin niya yun sa bahay-bahay. Hindi sila nagtitipo sa isang bahay kagaya ng paniniwala ng ating kaibigan. Kaya dito, komplik-komplik eh. Paano niya ngayon natibag yung ating itinayo? Ngayon, sabi niya, wala daw pinangaral na 10 utos. Meron mga kapatid. Tignan ninyo, Efeso 6:2. Babasahin ko. Sabi rito sa salita ng buhay, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang una sa 10 utos na may kalakip na pangako. Ba't sinusunod pa nila yung igalang, yung ama at ina na nasa 10 utos daw? Ibig sabihin, mahalaga pa ang 10 utos mga kapatid. Kita na ninyo? Kaya mali unawa ng kapatid eh. Ipinangaral din. Bakit hindi iniutos? Sabi niya, wala niya mababasa na hindi iniutos. Hindi naman kasi nila problema. Walang isa pa kanila pangingili ng Sabat. Time na. Yan, so maraming salamat sa dalawang usap para sa Sabat. Nawala ng ating moderator. Nakatulog na yata. Nakatulog ito. Okay, ihinto ko na yung record ko na. I-upload ko to sa YouTube.